Matapos palayasin ng F-16 fighter jet ng US ang Chinese aircraft carrier, pabalik na to papunta raw ng Philippine Sea sa bahagi ng Batanes malapit sa Taiwan. Ang exciting part dito, kasama ang buong carrier strike group ng China. Di tulad noong una walang alalay na kasama. Pero hindi lang yan ang na-monitor ng Philippine Navy. Kasama sa papuntang Batanes ang Russian battleship. Naghahanda na ba ang China sa gyera? Wala pang makakapagsabi niyan. Ang mahalaga nakabantay tayo dito. Dahil pag sinakop ng China ang Taiwan, magbalot-balot na kayo. Consider this as a potential threat or anything like that? No, hindi siya threat. But we are monitoring him. Pangalawa, hindi na naman sa atin dumaan yan. Taiwan, dumaan sa Taiwan yan. Dumaan yan sa malapit sa Vietnam. So we monitor these developments in the region sapagkat aplikado rin tayo. Wala pang dapat ikapangamba bukod sa may sapat na pwersa ang US Army at US Air Force sa ating bansa. Ballistic missile ng Amerika hindi natuloy ang pag-aalis sa Pilipinas. Inanunsyo yan ni Armed Forces Chief General Romeo Brawner. Mananatili raw to sa ating bansa hanggang gusto natin. Nauna na ring sinabi ni Philippine Army spokesperson Michael Lohoyco, preparasyon to sa posibilidad ng digmaan. Hindi yan pinagkakaila o tinatago ng Philippine Army. Kung alisin man kasi ang ballistic missile ng US, ano na ang mangyayari sa ating bansa? Either without China, you would still be doing these exercises. The purpose of an armed forces, why we exist, is really to prepare for war. There's no sugarcoating it. That's absolutely true. Nakakaalarma ang gantong klaseng balitang carrier strike group. Pero ba't raw tayo matatakot? Kaya bang humarap ng China sa US-7 fleet? Finiflex lang ng China ang lakas ng People's Liberation Army. Oo, madaming barkong pandigma ang China. Pero sure ba ang quality ng mga yan? Take note, made in China. At wala pang napapatunayan ang mga Chinese kumpara sa mga Pilipino na kinakatakutan sa gyera noong panahon. In terms of numbers, nalampasan na nila. In terms of capability, Admiral. Damage and capability, matagal pa to. Matagal pa. Pero kung pakinggan natin ang Chinese, ang mga bitaw nila, puro ito narratives na malakas sila, na sila ay may ganito. Which is actually part of their war-fighting doctrine. Okay. When you are strong, you show weakness. When you are weak, you project strength. So they're projecting strength, they're flexing because their navy is still weak. Yes, and they will show na malakas na sila. But again, yung system nila have never been tested in combat. Dahil sa pangamba sa Philippine Rise na tumambay ang China, pinadala na agad ng Philippine Navy ang BRP Jose Rizal, ang barkong nagpalipad ng missile versus China-made na barko noong balikatan. We will defend our maritime domain. The Philippine Rise is our seas. We have the right to oversee and discover it and protect it because the Philippine Rise is our future. Ipaglaban natin ang ating karapatan. Payo ni Armed Forces Chief Romeo Brawner, walang dapat ikatakot. Di tayo papasok basta-basta sa gyera, pero patuloy itong pinaghahandaan ng militar. Ngayon po ay ang masasabi po natin is that we are still in control of the situation. Hindi po magkakagera. Hindi po magkakagera. Dahil ginagamit po natin lahat ng instruments of national power. Hindi lamang po kasi military ang instrument of national power natin. We have economic, information, and diplomacy. Ayaw po natin magkagera kasi talo po tayong lahat, no? Tayong mga Pilipino, so sino man yung sasakop sa atin or gustong sumakop sa atin, talo rin sila, no? Dahil wala pong mananalo sa gera. Kayo, handa ba kayong magsanay kung sakaling dumating ang araw na yan? I-komento sa baba ang inyong saloobin.